Good morning! Magandang Sabado po ng umaga sa ating lahat. At ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at nagising tayong muli sa isang umagang puno ng pag-asa. At dalangin ko na sa umagang ito ay tayong lahat ay nasa malusog na pangangatawan at pag-iisip. Welcome to 11:43 DZMR para po sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Ang himpilan nito ay naririnig mula sa Sefton Village, Divisoria, Santiago City, Isabela. Ako po muli si Dr. Jennifer Getiwan C., your program host. At sa loob ng kalahating oras ay pag-usapan natin ang patungkol sa prayer and fasting o pagpananalangin at ang pag-aayuno. So mahigit 2 linggo na po nung tayo ay nag-celebrate ng bagong taon, itong 2026. So matanong ko nga po, kumusta po ang ating mga New Year's resolution? Alam niyo po ba ang madalas na mga New Year's resolution ay nakafocus po sa kalusugan, pag-usapang pera, personal growth, and of course, relationship. When it terms to health, gusto natin maging malusog tayo, di ba? Yung iba gustong bumigat, yung iba gustong pumayat, at kumisan kasama na sa kalusugan is yung matulog tayo ng matiwasay, no? Complete sleep. At kasama na din sa health ay yung mga personal growth tulad ng hindi na tayo magbibisyo, tulad ng paninigarilyo, pag-iinom, at mas maging productive tayo, no? Getting more organized, makapagbasa ng libro, hindi lang ng mga scrolling sa cellphone, no? Magbawas-bawas ng mga pagpo-post sa cellphone, ika nga sa social media, kasama na doon. And when it comes to finances, mas gusto natin mas makapag-ipon-ipon, makapag-budget at bawas utang. And of course, sa relationship, gusto natin ay mabigyan ng oras ang ating pamilya, no? Or mga people close to us. And mentally, kasama na rin doon, no? Your relation to yourself, no? Ating mental well-being. Pero alam niyo po ba na ang New Year's resolution daw ay talagang hindi tumatagal? Pag-apak lang daw po ng February ay maraming hindi na talaga nagtuloy. May mga studies nga na less than 10% lang daw at talaga ang nagiging successful na magawa nila yan buong taon. At ang kadalasan ay kung bakit hindi natutuloy ito is kulang sa plano at ang mga goals ay tipong out of this world, unrealistic, ika nga. At dahil doon ay nawawala na ang ating drive or motivation. Pag nahirapan na tayo ay suko na agad. So sabi dito, 1 sa 4 nagki-quit na agad, 1 linggo pa lang. At pag-apak daw ng 6 weeks o 1.5 buwan, halos kalahati na rin ang hindi na talaga nasusunod. So, nasabi natin kanina, since number 1 palagi ang kalusugan sa ating mga resolution, ibig sabihin talagang pinapahalagaan natin na ating kalusugan. Pero since ito din ang nauunang mga failure points natin, di nagtatagal. So, sana hindi naman po tayo kasama doon. Sana nandun tayo sa less than 10% na hindi na bumabalik sa dating gawin. So, for better success daw sa ating health resolution, dapat ay let us focus in creating small, no, yung mas realistic na sustainable habit. Yan. At syempre dapat maghanap tayo ng mga suporta sa ating pamilya na laging magre-remind sa atin na, oh, ginawa mo na ba ito? O kaya partner, no? Dalawa kayo na magpa-practice nung goals na yon, hindi lang mag-isa ka. Yan. So maganda na meron tayong what you call the SMART goals, no? Yung ibig sabihin ng SMART is S is for specific, manageable for M, A is achievable, kaya mo ma-achieve. R is realistic, sabi nga, and time-bound. Pwede mong magawa sa loob ng 1, 3, o 5 araw o 1 linggo. So, pag-uusapan natin yung prayer and fasting bilang isang SMART goal para sa ating kalusugan or ating health goals, di ba? Na ito ay madalas ginagawa karamihan ng mga tagasunod ng Panginoon or even other religious groups, no? Like the Muslim, di ba? Yung mga Ramadan, they will also fast, and even the Buddhists. And medically speaking,
before you undergo certain procedures, kung yung mga laboratory test or operation, nagpo-fasting. So, it's a regular thing. At syempre, kung ikaw ang magpapa-opera, syempre, magdadasal ka, di ba? So, ano po ang prayer and fasting bilang isang discipline talaga? Actually, na-discuss ko na po to even before, pero mas maganda na mai-refresh po tayo. So, umpisahan natin sa prayer o pananalangin. Ang pananalangin ay ang pakikipag-usap o pakikipagniig sa Panginoon at pakikinig, no? Nakikinig din tayo sa Kanya. Hindi lang one way, it's a two-way communication upang maisang-ayon ang ating kalooban sa Kanyang kalooban. Kumbaga, alignment. Okay? So, lumalapit tayo sa Diyos sa pangalan ni Jesus ayon sa Kanyang salita, ang Biblia, at sa paggabay ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, involve ang Holy Trinity sa practice na to sa atin. Sa tuwing tayo ay mananalangin, ibinubuhos natin ang ating puso sa pagpapasalamat sa ating Ama sa langit. Ipinapahayag natin sa Kanya ang ating pangangailangan at ang pangangailangan ng iba, hindi lang sa pangsarili. No? At hinihiling natin na maghari ang Kanyang kaharian sa langit dito sa lupa, tulad ng dalangin natin sa Lord's Prayer, at matupad ang Kanyang kalooban sa ating buhay. Kaya nga napakaganda nun, memorize natin ng the Lord's Prayer, di ba? Your will be done on earth as it is in heaven. Ibig sabihin, yung gusto niya, yung gusto natin naka-align sa gusto niya. So, punta naman tayo sa fasting, o pag-aayuno. Ang pag-aayuno or fasting ay kusang loob na pag-iwas sa pagkain sa loob ng itinakdang panahon. Certain days, pwedeng isang araw, 3 araw, isang linggo, si Jesus 40 days upang ipakita ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Dahil tayo makasalanan everyday, di ba? May mga nagagawa tayong mali. Kasama na dito ang taimtim na hanapin ang kalooban ng Diyos at magkaroon ng mas malalim na pakikipagniig sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita at pananalangin. So doon natin maririnig ang Kanyang sinasabi. Pag binasa natin ang Kanyang salita na binigay na sa atin sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Okay? So, ang pagtanggal ng isang bagay na mahalaga gaya ng pagkain ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong ipakita kung gaano tayo kaseryoso at kadeterminado na iayon ang ating puso sa puso ng Diyos na merong kasamang pagpapakumbabang humingi ng kanyang kasagutan sa ating mga tanong. So, talagang prayer and fasting, when you pray, communication, hindi lang humihingi. Kung minsan pwede tayong magtanong, bakit natin pinagdadaanan ng mga bagay na pinagdadaanan natin. Kasama na doon na ang paghingi ng mga provision sa ating mga pangailangan at makita natin ang kanyang kapangyarihan, no, para sa mga spiritual na tagumpay. So, ibig sabihin, hindi manggagaling sa atin ang mga miracle sa Kanya. So, pag nag-prayer and fast tayo, mas doon natin nakikita ang paggalaw ng Panginoon sa ating buhay. Maaari ring umiwas mula sa ibang bagay tulad ng mga leisures, no? Or sports and social media. Ang pag-iwas sa pagkain naman po ang karaniwang ipinakita noon unang panahon sa Bible dahil wala pa naman social media noon, di ba? Pero dahil ito yung mas pinakita, dahil pwede tayong mabuhay ng matagal nang wala yung mga ibang bagay. Pwede ka namang mabuhay ng walang social media, pero hindi tayo mabubuhay ng walang pagkain na pangmatagalan. Pero with fasting, ipinapakita natin na mas pinipili natin ang Panginoon at ang kanyang kaluguran higit sa anumang bagay na nagbibigay buhay sa ating katawan, which is the food. Okay? So, may 4 na dahilan kung bakit tayo nag-aayuno. No? Number 1, inaasahan ng Diyos, kung siya talaga ang Diyos natin sa buhay natin, na tayo ay mag-ayuno. Sabi sa Bible, no, sa Matthew 6:16-17, sa tuwing kayo ay nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga nagkukunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nag-aayuno ka,
maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok. Hindi ka mukhang gutom na gutom. So sa verse na to, si Jesus mismo ang nagsabi, yung word na sa tuwing nag-aayuno ka. So ibig sabihin dito, ang pag-aayuno, ang fasting, ang prayer or fasting and fasting ay hindi siya mungkahi o suggestion. Ang pag-aayuno ay bahagi ng buhay ng isang mananampalataya na ni Kristo. So it is a must. Dahil ang number 2 reason ay si Jesus mismo nung siya ay nandito ay nag-fast, no? 40 days pa nga sa Matthew chapter 4. Sabi doon, bago nag-start talaga si Jesus ng kanyang ministry, nag-fast muna siya ng 40 days. Alam niya kailangan niya ng spiritual strength, no, ng lakas upang matupad ang kanyang layunin dito sa mundo. So, sa pag-aayuno, ang ating physical na pangangatawan ay pwedeng manghina, pero ang ating spiritual na health ay lumalakas at tayo ay mas nagiging handa upang tuparin ang layunin sa atin ng Panginoon. Number 3, no? Nag-aayuno din yung mga unang nanampalataya, no? After Jesus resurrected, yung mga apostles, sila Paul, no? Nag-aayuno sila. Nung bago nag-umpisa yung unang mga simbahan, bago nila i-dedicate ang isang bagay, nagpe-prayer and fasting sila. And number 4 na reason kung bakit tayo dapat ay mag-fast. Ito ay pagpapakita ng ating humility o pagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Ang pagpapakumbaba ay nagpapahintulot na maranasan natin ang biyaya ng Diyos. Sabi nga sa verse, no, kapag nagpakumbaba daw tayo sa panalangin at tumalikod sa ating masasamang pamamaraan, ipinangako ng Diyos na tayo ay pakikinggan niya at tutugunan niya tayo ayon sa kanyang kalooban. Baka siguro hindi niya dinidinig ang ating dasal dahil masyado tayong proud o masyado tayong mayabang na parang siya pa yung may utang na loob. Tayo ang talagang may kailangan sa kanya. So pag tayo ay nag-fast o nag-ayuno, merong nangyayari sa atin. May 3 bagay na pwedeng mangyari sa atin. Una, pag tayo daw ay nag-fast, tayo ay nagiging sensitive, no, sa gabay o pamumuno ng Holy Spirit sa ating buhay. Mas nagiging sensitive tayo sa bulong ng Holy Spirit, no? Kasi mas madali tayong makalimot sa ating mga priorities sa buhay. Mabilis tayong ma-distract, no? Pag nag-fast tayo, ang fasting ay isang paalala na ang Diyos ang nauuna sa ating mga pangangailangan. Idinudulog natin sa Kanya ang ating mga worries, anxieties, dahil siya naman ang may kakayahang gumawa ng mga miracle, no? Na magbibigay sa atin ng solusyon sa mga problema natin at the glory belongs to Him. Sa Kanya ang kaluwalhatian. Pag nag-ayuno tayo ay nagsasariwa ang ating spiritual na buhay. Pansarili man o collective, no? Buong bansa pwedeng mabless, lalo na kung sabay-sabay tayo. There's this famous verse, no, sa 2 Chronicles 7:14. Ngunit kung ang bayang ito ay nagtataglay ng aking karangalan, ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Ang gandang pangako ng Panginoon yun sa atin. So, ang pag-fast or pag-aayuno ay nagbibigay buhay sa bawat isa, no? Individually or collective sa buong bayan o buong bansa. Ito rin ay nagdudulot ng kagalingan, pagbabago at paghahanda para sa mga bagay na dakila sa kaharian ng Diyos. And number 3, when it comes to health, ang pag-aayuno ay mabuti sa ating kalusugan. Fasting ay mabuti para sa ating physical na kalusugan, no? So practically speaking, as a doctor, medically speaking, nililinis ang ating mga bodily system sa mga toxins sa katawan, no? Natatanggal sila. Overall,
no? Detox ang fasting. Naglilinis ito ng ating kaisipan at nagdudulot ng mabuting kalusugan, even our mental health. Lalo na ngayon, talagang tayo ay binubugbog, no? Mentally. At lumalabas physically. Maging ang mga kulang sa timbang ay nakitaan ng kabutihan sa pangangatawan dahil sa pag-ayuno at panalangin. Pwedeng like sila Daniel, mas naging malusog pa sila. At maraming mga guro ng Biblia, no? Ang nagsasabi na in just 3 days daw na nag-fast ay mabuti sa kalinisan ng spiritu, no? Other spiritual growth at kalayaan sa mga masamang bisyo. Just a matter of 3 days. Pwede tayong ma-set free, no? Sa mga masamang bisyo. Okay? So 3 days na without smoking or drinking, pwedeng habang buhay ka ng talagang free from all your vices. So, ano po ba yung mga iba't ibang uri ng fasting? Tulad din ng pananalangin, ang fasting ay maraming klase, pero they are generally categorized into four, no? Four ideas na pwedeng doon tayo mag-umpisa. Meron yung tinatawag na regular or normal fast. Okay? So, sa isang regular or normal fast, ang isang tao ay pwedeng walang pagkain sa loob ng itinakdang panahon. Pwedeng isang araw, hindi ka mamamatay doon kahit isang araw ka hindi kakain. Pero dapat importante na uminom tayo ng tubig. Because kailangan natin, yung water hindi ko kasama sa fasting. Yung pagkain lang. Pwedeng 3 days, sabi nga natin kanina, pwedeng 1 week, or in the case of Jesus Christ, 40 days. Okay? Pero po doon sa mga taong may mga medical conditions tulad ng diabetes, hypertension, no, yung mga tinatawag nating chronic diseases, kailangan po mag-ingat tayo, no? At kinakailangan na magpa-check up muna kung anong klaseng fasting ang pwede nating gawin. Magpakonsulta po muna tayo. Yun po with regards to regular fast or normal fast. Kasi kung ikaw ay meron mga medical condition, pwede ka naman magkaroon ng tinatawag nating partial or bahagyang pag-aayuno na ikaw ay kakain lamang ng ilang uri ng pagkain on a certain days. So tulad ni Daniel, no? Naging vegetarian, okay? Vegetable, no meat. So pwede mong maging lifestyle 'yon, okay? So si John the Baptist, meron siyang special diet, no, sa kanyang fasting. At sa mga leaders of the church, si John Wesley during the 18th century, ang pag siya daw ay nagfa-fast o nag-aayuno, tubig at tinapay lang ang kanyang ginagamit. Okay? So, pwedeng partial fast. Part ng partial fast, meron din yung tinatawag nating juice fast. Pwedeng hindi ka rin kakain, pero pwedeng mayroon kang mga fruits na i-juice mo. Yun. So, juice. Pero meron din tayong tinatawag na other fast. Hindi naman pagkain ang iyong ititigil, kundi pwede mong itigil muna pansamantala ang panonood ng TV, paggamit ng social media, so lessen your screen time. Kung ikaw ay ang trabaho mo ay nasa harap ng computer, so gagamitin mo lang yun sa trabaho o sa pag-aaral, pero hindi sa leisure or recreation. Dahil ang susi dito ay papalitan natin yung oras na ibinigay natin dun sa mga certain activities na yon, at ang ilalagay natin ay itutuon natin yung oras na yon sa panalangin, pakikipag-usap nga sa Panginoon, pakikiniig sa Kanya, babasahin mo ang Kanyang salita sa Bible, at magdadasal ka. Kasi mangungusap nga siya sa'yo. Para naman sa mga mag-asawa, ito rin yung panahon na ang inyong mga intimate union ay isang tabi muna at you give time to prayer as partner, no? As brother and sister in Christ. Ika nga. So, yun yung mga bagay na pwede nating gawin sa pagfa-fast. Mahalaga ang paghahanda sa pag-aayuno at ang dahan-dahan na pagtatapos dito. Hindi yung abrupt na hindi ka kakain, abrupt din na bigla kang kakain ng marami. No? When it comes to preparation, bago ka mag-fast, dapat unti-unti mo nang binabawasan.
yung mga regular diet mo. At maganda rin pala na mag-fast tayo sa mga caffeinated drinks, no? Kape, mga tsaa, bago tayo mag-ayuno. At kasama doon talaga, very important ang manalangin ng maaga upang mapanatili kang malakas physically, mentally, and most importantly, spiritually sa iyong fasting period. At pag patapos ng iyong fasting, yun, nasabi natin, huwag agad bumalik o huwag mag-overeat na parang gutom na gutom dahil baka mabigla rin ang iyong tiyan. So, dahan-dahan, no? Start with something soft bago sa bumalik sa regular diet. Kung magawa mo to sa loob ng certain days, no? We start small, 1 day, 3 days, or 1 week, no? Itong spiritual discipline na to bilang isang SMART goal. Kasi nasabi natin, SMART goal, simple, no? Measurable, achievable, time-bound, realistic, mas may pag-asang magawa mo na rin yung mga ibang bagay na gusto mong gawin na mabago sa'yo dito sa bagong taon. So, sa ating pong pagtatapos, isang verse on how we clean up our acts. Kasi ang fasting is detox, di ba? Or cleaning up our sinful ways. Okay? Gusto natin may bagong fresh start. Parang kumbaga sa bond paper, blank sheet of paper. Tayo ulit. Sabi sa Mateo 12, verses 43 to 45, kapag ang masamang spirito ay lumabas sa isang tao, siya ay gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpapahingahan. So, ibig sabihin, paikot-ikot lang siya. Kung wala itong matagpuan, ay sinasabi niya sa sarili niya, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagbalik niya at makita itong walang laman, malinis at maayos, aalis muna siya at magsasama pa ng 7 espiritong mas masama pa kaysa kanya at papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito ang kanyang magiging kalagayan, yung taong nag-detox ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. No? Si Jesus ang nagsabi. So sa verse na to, tumatalakay dito na pwedeng bumalik yung mga toxic attitude natin, mga toxic ways natin, no? Okay? So, yun yung mga bad spirit na pag lumabas ito, pag ginawa nating ilabas, no? Pwede natin kasi gamitin, kaya ko naman mag-fast without prayer. Kaya kong gawin to without God in the center. Para din tayong walang protection. Okay? Dahil ang banal na espiritu ang magpaprotect sa atin upang hindi makabalik yung masamang espiritu na may kasama pang 7. So, ang banal na espiritu ang siyang papasok sa atin. Okay? Dahil pag hindi natin pinapasok yun, babalik yun at mas malala pa. So, hindi pwedeng walang laman. Kailangan na sa atin ang banal na espiritu ng Panginoong Diyos. Dahil mas kawawa tayo pag bumalik. Okay? Yung setback, mas matindi pa. So, kung tayo ay mag-detox o magtanggal ng toxicity sa ating buhay, no? Ang banal na espiritu ang dapat manahan sa ating buhay. Matatanggap lang natin siya kung kinikilala natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. We cannot have faith without knowing the object of our faith, who is Jesus Christ. Siya po ang nagbigay, no? Our faith in God is just a gift. He is the author, He is also the object of our faith. So, nung nakarang Pasko, inalala natin ang kanyang kapanganakan, na kung saan ang ating Panginoon ay nagkatawang lupa upang tayo ay kanyang iligtas sa sumpa ng kamatayan dahil sa ating original sin. Nabuhay siya ng perfect life, nagpagaling ng mga may sakit, gumawa ng mga himala upang ipakilala ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang mga nilalang. Ipaalam sa atin ang magandang plano ng Diyos sa ating buhay.
At sa bandang huli, ibinigay niya ang kanyang buhay upang maging kabayaran sa ating mga kasalanan. Sa ating pagkilala sa Kanya bilang tagapagligtas, ay kasabay doon ang pagsampalataya natin sa Kanya bilang Panginoon at Diyos ng ating buhay. Kumbaga, no, pagsampa, no? Pagsampa sa barko, talaga ibibigay mo 'yon. So, paano natin bibigay? Sa isang simpleng panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesus, ay bibigyan niya tayo ng bagong buhay. We are born again. Bibigyan niya tayo ng bagong lakas upang isakatuparan sa atin ang kanyang original na layunin. Ang buhay na kapiling siya mula dito sa lupa hanggang sa magpakailanman sa langit. Bibigyan niya tayo ng buhay na may saysay at patutunguhan. Kumbaga, we are then heaven-bound, no longer hell-bound. At kung may relasyon na tayo sa Kanya, magagawa natin na ma-enjoy, na makaliit siya sa pamamagitan ng pagdarasal at pag-aayuno. So, that's it po for today sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Nawa po sa sandaling panahon ay may naibigay po tayong linaw at mahalagang impormasyon tungkol po sa prayer and fasting. So, abangan niyo po ako muli sa susunod na Sabado para sa ating programang Usapang Pangkalusugan dito lamang po sa 1143 DZMR, a proud member of KBP. Ating tandaan na ating kalusugan ay kayamanan di mapapantayan. Happy weekend po sa ating lahat!